Today's proclamation of the Word of God is in the Epistle of Paul the Apostle to the Romans, chapter 14. For none of us lives to himself, and no one dies to himself. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. For to this end, Christ died and rose and lived again, that he might be Lord of both the dead and the living. But why do you judge your brother? Or why do you show contempt for your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then, each of us shall give account of himself to God. The word of the Lord. Please stand for our responsorial psalm, Psalm 27, and let our response is, I believe that I shall see the good things of the Lord in the land of the living. Altogether, I believe that I shall see the good things of the Lord in the land of the living. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Response. I believe that I shall see the good things of the Lord in the land. One thing I have desired of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. Response. I believe that I shall see the good things of the Lord in the land of the living. I would have just lost heart unless I had believed, that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Response. I believe that I shall see the good things of the Lord in the land of the living. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke. Glory to you, Lord Christ. Thank you, Lord God. We are reading from the Gospel of Christ according to St. Luke chapter 15. Then all the tax collectors and the sinners drew near to him to hear him. And the Pharisees and scribes complained, saying, This man receives sinners and eats with them. So he spoke this parable to them, saying, What man of you, having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness, and go after the one which is lost until he finds it? And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejoicing, and when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Or what woman, having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? And when she has found it, she calls her friends and neighbors together, saying, Rejoice with me, for I have found the piece which I lost. Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning. Sa aton nga gospel, iya sa
Luke 15 verse 1 to 10, dinaistoryahan karayro tungkol sa nawawalang tupa, ngunit nasumpungan. Ang member ko sa 100 katupa ay isa ako kato nawawalang tupa. Ngunit sa grasya at Diyos, ang sanang karuoy, anak ko na sumpungan, no? Anak ko na tagpuan. Amanabi. Dati, may ugali akong pagasunggod. Ginaamin ko ito dati. Pagasunggod, agwa ko na ila, nahambaw na kong mali, no? Sa ako nabi pagpamantaw ay medyo tama ako. Pero, ma-realize ko, sa ulihi, masamali ta ako, no? Aging sigida, nagapangayo, dahil ako patawad. O reconciliation sa akong isigkatawo, kung sino akong nga kaistorya. Aglalo na sa ato nga Ginoo, agdigid mawala, nagasunggod gid, no? Yabigid kung do mga mensahe ginapabot kay mo Ginoo. Sa bilog ko dati gakuliit ako, haman. Natamaan ako, miso ako tatua, no? Pero marami, hamang ginatamaan ka para kita matadlong, no? Para kita maging manami do relasyon naton sa aton nga Ginoo. May ayos ba aton nga ugali? Di man ko Domingo na istoryahan do pride no isang katawo. Digi mawala, may bugal gid do isang katawo. Ngali sa grasya Dios hay dun lumalami nga duminsahe niya paupot kimo ay dun mag-aayos sa imo nga ugali naton. Pero magigmanghod, bawat isa katon naka-experience karon, di ba? Pero rason haman tamaan kita para maayos dato nga relasyon. Dahil wan ila o Ginoo nga maduwa kita sa ana nga pananawan. Do atong relasyon bilang mga anang tupa. Dahil kung di kita manumbalik sa Diyos na mayroong pagsisisi, haywa man kita mahimo. Amen? Dahil tao man kita, ag-anang mga tinuga. Dahil karon nakita ko sa akon nga kabuhi, sa akong pagkakamali, paghinusog sa akong mga sala. Agpaagi sa grasya Diyos, gintawan na ako pagkakataon. Na magbag-o kung paano kita mag-realize sa nga prinsipyo. Aghambal na sa Luke 15 verse 10, lumaanghel Diyos nagakalipay tungod sa isang makasasala ag nagahinusog. Ngani nagakalipay o Ginoo ag lumaanghel sa langit kung kita manumbalik sa Diyos. Ag dahil kala na-apply ko ba sa akong nakabuhi na kung siin maging sa aton nga isigkatawo o paghigugma Diyos. Kung paano manumbalik sa Diyos do isang katawo na magayo sa Diyos or nagtalikod sa Diyos dahil sa mga sirkumstansya nagaabot sa nang kabuhi. Di ba nalipay kita kung may aton ginamilistiran nga tao nga manumbalik sa Diyos dahil daya do aton nga mission. Hanapin ang nawawalang tupa na may paabot do ibanghilyo sa mga tao. Nadumduman ko anay pag nagabaligya po ako sa tindahan. Isa lang ka negosyante, napanuhan ko abi, dahil babae, masubo kita imaw. After sa akong pagbaligya, ay gingyapitan ko ta ba imaw?
aging istoryahan. Willing mo sa imaw nga magpamati. Mama, kung mamay, pwede mo kung ikaw maistoryay. Napanuhan kami makumpirm ka masubo. At aging istorya na ng kabuhi. Tag ito pa tayo sa abroad, siyempre, ay wala na pamilya, kapadaya mo't kwarta, pero sa ulihir, anang asawa tayo usoy at iba, no? Nasayran, nangaliwa, tabi. Agro, anang nga, nakaagi matrubol, nakabuno, ang ito yung sa presyohan. Ay, wako nga yung nakita ito ay, sabi na kuli imaw, sa Aklan, Tagalacerna, ay, doon anang apo nga dembilog, una ka na, siyempre, wat gatatapay. Din doon, ang istorya na tala ng kabuhi. Hambak ko ka na, lagayan kay Mau. Agisyan is word of God. Sa madaling salita, nakabatong mo salvation. So, sa makaroon, may andaw tanga komunikasyon sa nang asawag, nagasuporta sa rin nga, anang unga. Ag, anang unga to sa presyo, may time animal, nag-communicate, nakabisita ni mo ito. Ag, sambilog pa, dadaan na lang apo sa tindahan. Magkita kami, good morning, Brad. Kamusta? Hala, mali pa yun ba? Yung dati bang aura na masubo, mali pa yun. Dahil nakita na akong sa kabuhi nga, abuan ng pagbago. Ang sambilog pahay, gatukal sa imat music, worship song, no? Ang doon na naging sukit, yung mga nun sa lugaw. Kaya ginabutangan, kita imot sa kamaukong doon, dahil doon na ang bilim. Ang sambilog pahay, nasampit na yung magsimba, kaya nga ito diba nakasimba sa ibang simbahan. Karapit man natin. Pero manami, nakita ko ba pagbago? Anong relasyon sa Ginoo, gasimba at imam. At bago yung magulatag baligya, gapatukal imaw at worship song sa atong Ginoo. Kaya makita natin nga, gaano ka-importante nga nagaservisyo kita sa Diyos, nalipay kita nga siyang katao may aton nga namistiran. Dahil makita natin nga sa atong kabuhi nga din do aton nga mission para usuyon lumato pa na nawalay sa Diyos. May manghod, bawat siya katon naga-experience sa mga butang. Na kung siim, padayunon naton do atong mission, kung siim makita gimbutang it aton nga Ginoo. Sa opisina, sa school, no? Sinsingtang ng trabaho, hay, may pabot naton do, Ebanghelyo sa ating nga kakilala, gaano kasadya, kalipay, may atong ginamisiran, it's full of God. Ngaro tayo nga manumbalik sa Diyos, di ba? Nalipay kita sa mga good things, gilhimo at Ginoo sa aton nga kabuhi. Amen? Ngali, maigmangod, habang nakakabuhi kita si babaw kalibutan. Hambaya sa Romans 14, verse 1 to 12. Gambay ito nga kita tanan mag-aatubang sa Diyos, ag magaluhod, ang magasinggit kay marud Diyos, ag imaw ato nga kabuhi. Ag kita makipaghusay, no? Magatubang sa atong Ginoo kung ano atong ginhimo iya si babot kalibutan. Kung ginahimo ba naton do ginapabot ka atong Ginoo o uwa. Ag kita man karon nakasayod. Amen. Ngani bawat siya katon may obligasyon. May obligasyon kita tanan bilang mga tupa aton nga Ginoo. Amen. Pakihambal sa inyong kaiping, no? May obligasyon kita sa Diyos ang dapat naton tuparon. Amen. Thank you, Jesus.